Karon ang pinakasayon na kaluwasan mo naman ang kaluwasan binaagyo lang sa gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo. Tungod sa iyang dugo iyang giula, namatay gilubong nagbanhaw siya. Muna ang kaluwasan sa atong panahon sa church age period na himong libre. Kasi kalau presidente ka naman kag-impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, 1 Corinthians chapter 15, verse number 51 to verse number 52. Kung ang basahon din isang di sa iyong mata, it says, Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Verse 52. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. So, muna itong passage sa ato ang gitawag og rapture. But atong sigutan nining kabuntagon, what do we do after the rapture? Sa atong buhaton, ikaw man sa rapture. So mga butang nga atong pagabuhaton as part, no? Ang ato lang is sigurado ta ining kabuntagon nga uban ta sa aning event rapture nga gitawag. Doon ay upat ka theory when we talk about rapture. Upat na siya ka theory. Ubot pa sa theory means mga pagtulunan tungod sa rapture na ay baruganan sa gitawag og no rapture. May mga grupo nga nagtuo nga walay rapture. So that's one. Isa sa mga belief sa mga denominations nga ang ilang pagtuo nga walay rapture nga mahitabo. Munay isa sa teorya. Another belief is kita nga mga Bible believing Christians. Gitawag ang ato ang belief as pre-tribulation rapture. Pre-wrath, pre-trib. Pag mga tag pre-trib, dili pa moabot ang tribulation, naa ang rapture. So muna ato ang belief as a Bible-believing Christian. We are pre-trib, pre-wrath, rapture. Now, ang ikatulo nga teorya o pagtulunan nadis tunga gitawag siya og mid-trib. Pre-wrath gyapon siya. Pero sa mid-trib, so during sa tribulation period, 7 years, in the middle of that span of time, in the middle of 7 tribulation or 7 years period, diha ang rapture. So muna ilang pagtuo. So in other words, moabot pa ta sa time kuno ni Antichrist. So makita pa daw nato si Antichrist, maila-ila pa nato si Antichrist. Which di maayo paminahon. Because ang tribulation period ay mga reasoning nini. I'm not just putting it as ingon ana nga walay mga reasons. But pasabot kini siya nga mga teorya, dunay mga several reasons nga ato makita nga nganong mo ilang gihuptan. Pero kita we stick, no? Kita sa ato ang bilit nga pre-trib rapture because ang tribulation, ang 7 years tribulation period ato makita diha nga it is Jewish thing, or in other word, itawag na siya sa Book of Daniel as katong 70th week, katong 70. Ang 69 natapos, no? Ang 69 years or week natapos sa cross. So naapay napabili nga ika-70 katong last week, no? Walang itong sibiyag week of years. Manang gitawag sa Bible og Jacob's trouble, oning 7 years because ang isa ka semana, 1 week is ang iyang equal na is 7 years. So manang 7 years nga nagpaabot. So in other word, kining 7 years
Jewish thing, Jacob's trouble at makita sa Biblia. So, naa siya gitawag og mid-trib rapture. Og naapoy mga Baptist nga karon ang ilahang sila ang proponent karon sa gitawag og post-trib rapture. Unsa nang post-trib rapture? But pasabot after tribulation. Mo lang ilang pagtuo. So, mo ni ang ilang belief, post-trib rapture, because of the passage nga naa sa ato nang gisgutan at milabay, Matthew chapter 24. Matthew chapter 24 is not a passage naghisgot sa church age period. That passage last Sunday we talked about the 10 virgins. So part ang 10 virgins, parable of the 10 virgins sa tribulation period. Jewish thing. Now, mo nang daghan sila yan nga nagpropagate mga proponent sa gitawag post-trib rapture. So we atong iklaro nga kita naa sa gitawag og pre-trib rapture ang ato nga stand. In other word, wala pa ang tribulation period, rapture na ang mahitabo sa Biblia. Kining mga gitawag o proponent po sa no rapture, wala daw kuno mabasa nga rapture sa Biblia. Anong iyong magtagway mabasa nga rapture sa Biblia nga ang pulong sa Ginoo bisan pagway word diha nga word for word nga rapture, pero naa may gisulti sa Biblia sa iyang parallel text 1 Thessalonians. Walay word for word rapture sa Biblia, pero kini nga word ang ato ang gibasihan. This is the basis na mayuntang dunay rapture sa Biblia. In verse number 17, this passage, 1 Thessalonians chapter 4, although verse 13 sugod ang basa diha, but in verse number 17 makita ato diha, yon siya. Then we which are alive, so buhi ang mga tao, kung maabtan nining itawag og rapture siya, and remain shall be caught up. That word, caught up, wala isulti caught down, caught up. Muna ang word nga rapture, caught up. Grabe naman sad oy. Kung di makita nga word unya, di mo tuo nga way rapture. Ang tao kita siyang utok, pero tuo lang siya na siya utok. Bisag wa diha ang word nga rapture, but that word caught up, klaro kayo, caught up. Padulong ka sa langit, sa gawon ka, padulong sa taas. Asa day na? In the twinkling of an eye, mas grabe pa ka sa pagpamilok, kanang pagpamilok, ana lang. Kini mas grabe pa, mas paspas pa sa pagpamilok. In the twinkling of an eye, kita ma-change siya. And shall be caught up, maing sa Bible. So, muna'y baruganan sa mga no rapture nga, may word per word ang makita sa Biblia, ang rapture, munang why rapture. No, so atong Biblia nagsulti siya diya nga caught up. So muna itong baruganan. Now, what do we do after that? So make sure, ini kapunta ko, make sure nga kauban ka din ha sa rapture. Kaya kundi ka kauban niya, wala kay buhaton sa, wala kay buhaton, pero under tribulation period, dili ka under sa Antichrist nga rule. So make sure, ini kabuntagon, sigurado ta sa rapture nga event. Madala ta diha. And the other thing nga maging sigurado ta is to put our trust nga ang gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo is sufficient to save our soul. Kung dili ganita mo salig nga ang gihimo ni Kristo Jesus sa krus Kalbaryo sufisyente na, but pasabot ug sa Tagalog pa na sapat na. Sa Bisaya is igo na siya, nga muluwas kalag nimo. So kung di mo na saligan, ang gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo, igo siyang makaluwas kalag nimo, hindi juga maluwas. Is the only way nga ang tao makabaton sa kaluwasan. Now, ato ta sa pinaka mabuhaton nga atong buhaton after sa gitawag rapture.
So number 1, nga buhaton na to, butang at pagbuhaton after sa rapture is doon ang gitawag og revealing. Pagpadayag. We will be revealed. Una, who we are. Kinsa kita? Ingon sa Romans chapter 8, verse number 19. Romans chapter 8. Verse number 19. It says, "For the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God." So, we as sons of God, we will be manifested. Ipadayag kita. Na during sa rapture diyan mo makita nga ipadayag kita as sons of God. And not only nga ipadayag kita or believers are revealed in glory with Christ, what we do, things that we've done in this body, ipadayag sa Ginoo. Bitaw nang there will be a revealing time. Unsa man pagpadayag? Ingon diri sa 1 Corinthians chapter 3, 1 Corinthians chapter 3, verse number 12. It says, "Now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble." Kanang duha ka grupo sa unom na sa tanan diha gisgutan, di ba? Gold, silver, precious stones. That is first group. Unang grupo, gold, silver, precious stones. Ikaduhang grupo, wood, hay, stubbles, or stubble. So unang grupo, unperishable. Ang ikaduhang grupo, perishable. Pwede siyang madunot. Now, unsa may musuta aning atong now this kining mga butangan ni, this speaks of our works. Nagisgot ni siya sa ato ang mga binuhatan diri sa kalibutan. If your work can be considered as gold, silver, precious stones, di na siya madunot. But if your work could be considered as wood, hay, stubbles, mo na siya madunot. Now, unsa man ang musuta niya na? Verse 13, "Every man's work shall be made manifest." So sa umaabot nga panahon, ang ato ang binuhatan ipadayag. Kaya kinsa ni binuhatan? Binuhatan sa mga magtotoo. Believers lang yan. Wala dili tanang tao ni. Because during this time, ang ni atubang ani sa judgment is only the believers. Those people nga nadala sa rapture mo to sila'y muatubang sa itawag ni sa Biblia judgment seat of Christ. He said, "Every man's work shall be made manifest, for they shall declare it, because it shall be revealed by fire." Now, unsa nang fire diha? Fire is considered sa Biblia, kung imong tan-awon ang Biblia, ang Bible, ang Word of God is considered as fire or as fire, no? Ang Word of God, i-consider na siya, gihulagway siya as fire. So ang Word of God, maoy mo suta if your work, o kung ang imong binuhatan naka-align sa unsay gisulti sa pulong sa Dios. So kung ang Bible musulti nga di na mao ang imong pagkahimo niya na not according to this book, not according to this word. Mo na ibut pasabot masunog ng imuhang binuhatan. So there will be a revealing time. Kita sa umabot ng panahon after sa rapture, i-reveal ang atong kinabuhi who we are, i-reveal ang atong mga
gipangbuhat what we do, what we have done in this life. So muna una revealing, i-reveal ang ato ang pagkakita kinsa ta, and i-reveal unsay atong gihimo diri sa kalibutan. And then ikaduhang atong makita din is reckoning. What is the word reckoning? Makighusay ta sa Ginoo. That's the second thing atong pagabuhaton after sa rapture. Makighusay ta sa Dios. Mao gyapon ang passage diya. Kini siya ang pagsuta sa atong mga binuhatan is pakighusay sa Ginoo sa atong mga gipanghimo diri sa kalibutan, whether we commit sin, whether we do good, amo na atong pakighusayan sa Ginoo. How we spend or our time diri sa kalibutan, how we put our stewardship in order. Ang ipangita sa Ginoo ra manggod sa ato i-consider ta sa Ginoo diri sa kalibutan as stewards. Tanaw to sa chapter 4. Tanaw sa chapter 4. 1 Corinthians chapter 4. Diyan sa 1 Corinthians chapter 4, muna ang ato ang kahintang. Yun sa Biblia. Let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. So in other words, ang mga Bible-believing Christians, gitawag tas Ginoo nga mga steward. Ano sa nang steward? Piniyalan. Unsay gipiyal sa Ginoo sa ato naadiha gisulti sa pulong sa Ginoo. Stewards kita sa mga mysteries of God. So dunay mga mysteries nga gipiyal ang Dios sa ato ang kinabuhi. Nagyon sa ato na fulfill kana nga mga pagpiyal sa Ginoo sa atong kinabuhi. Giyon sa ato na siya paghimo, tigayon kanang mga mysteries. And how can you be a good steward wa ka kay baloon sa mysteries? Now we already discussed sa gitawag og 7 mysteries diri sa ato ang mga lessons. Unsa atong mga 7 mysteries? O kanang mga 7 mysteries diha natin ang ayang himuon niya na. Now, pagpuntas Ginoo, maayo ba ka nga steward? Faithful ka ba nga steward? Unsa man gipiyal mo sa kawagi Ginoo? 7 mysteries. Unsa gani itong 7 mysteries, Lord? Niya tubang na ta sa Ginoo, niya karon pa ka mo tanang unsay 7 mysteries, wa ta nagkulang sa itong kitudlo diri nagtudlo ta diri unsay mga mysteries sa Ginoo dinhi. So we have to do something for that mysteries. Mystery of godliness. Mystery of the gospel. Mystery, rapture. Kini rapture nga itong isgutan. That is mystery. Ano ato nang itudlo? Are we good stewards of that mystery? Ato ba nang gitudlo sa insakto ang rapture? Or basig atong gitudlo sayo? Now, we teach pre-trib rapture. I'm very sure nga mayon ta nga good steward ta diha nga naman nga tudlo nato sa insakto ang rapture, pre-trib rapture. Pero mutudlo gani kag no rapture, mutudlo kag mid-trib rapture or post-trib rapture, you are not a good steward of that mystery of rapture. Atong gibasa kanina, I think ato na appeal 1 Corinthians chapter 15. Ang sa sulti atong gibasa, behold, I show you a mystery. Mystery, ang rapture o mystery. Kaya ingon sa Biblia atong gibasa karon sa chapter 4, ingon siya that verse number 1. Let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Isa niya nga mystery of a rapture. Are we good stewards? Or mandagan kayo madili good stewards?
When we talk about raptures or rapture, daghang rapture sa Biblia, ato yung 7 raptures ato nang isgutan. When we talk about this mystery, the mystery of the rapture, daghang mga tao dili good stewards dia. Why? They are not teaching in the right wala nila nabutang sa insakto nga panahon ang rapture. So reckoning, makighusay kita. Ang sa pasulti niya, verse number 2. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Gi-required ta sa Ginoo, na requirement ang Ginoo, gi-required ta sa Ginoo as a stewards of that mystery of rapture, to be found faithful. Pabilin ta din na, magbarog ta na, bisag daghang mga tao mingon nga, way rapture oy. Ang rapture sa mid-trip pa ng rapture. Ang rapture sa post-tribulation rapture. Bahalag daghan kayong mag-abot na mga doktrina, magbarog ta diha. Muna atong barugan, maging faithful ta diha to stand in that mystery. Mystery but now revealed Dios ato ang panahon. Daghan pang mga mysteries sa Bible. Na kinahanglan ta maging faithful steward. Muna gi-require sa Ginoo itong kinabuhi as stewards, we should be found faithful. Every believer, tanaw pa natin yung ibang nga passage. Romans 14. Romans 14. Verse 10 to 12. It says, But why dost thou judge thy brother? Or why dost thou set at naught thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. We shall all stand before the judgment seat of Christ. For it is written, As I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. So then every one of us shall give account of himself to God. So, maging dapat accountable ta. Kung ang panggobyerno sa ato ang panahon karon na gitawag sa atong konstitusyon na gitawag accountability, kita pod nga mga Kristohanon, accountability ang atong hisgutan, kinahanglan ta maging accountable. Daghang kung nakunidong nga ito naging kuwan. Maglahi naman, doktrina. Kawa ni. Naging Calvinist naman ang iyang teaching. Nagisgot man to siya faith. Nagisgot man tag faith ang iyagi. Faith of Jesus. Faith yung gisgutan. Yung mga doktrina sa Calvinist. Delikado. No? Yun siya, there will be a time na maghatag-tag husay sa Ginoo. That's reckoning. We will reckon ourselves in the presence of God, in the presence of Christ, during sa judgment seat of Christ. Now, by so today, 2 Corinthians chapter 5, verse number 10. 2 Corinthians. Second Corinthians chapter 5, verse number 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Magdala na sa itong ika-third nga gitawag point. So every believer will give an account of their works at the judgment seat of Christ, not for salvation, but for rewards. Muna itong makita diya, ikatulo, rewarding. Atong unang buhaton is i-reveal ang atong mga binuhatan.
mag-reveal sa mga binuhatan. I don't know, I believe God, maybe God will reveal our works, or we are the one revealing our works, or then we should recon ourselves. Makighusay tas Ginoo. And there will be a rewarding. After sa reconing, there will be a rewarding. Atong gibasa. Kanina chapter 3, atong gibasa. This chapter 5, verse number 10, ingon sa diha, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. So ato makita diha, ang i-reward lang sa Ginoo sa ato mang gipanghimo, whether it be good or bad. Wala siya nagsulti diha, whether it be sinful or not. So he's not talking about sin here. Ang iyang sulti bad or good. There's a difference. Masig ito ikag bad or sin, lahi na siya. Not all bad ma-attribute nimo sa gituwag sin. No. Although sin or sins are all bad, but not all bad are sinful. So rewarding time. Back sa gituwag og 1 Corinthians chapter 3. Okay, 1 Corinthians chapter 3. Verse number 13 to 15. Verse 13. Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of what sort it is. So ang ipangita sa Ginoo during sa judgment, ang ipangita sa Dios is according to what sa sort. Dili according sa size. Klaro kayo, ang gipangita sa Ginoo, dili ang gidakon sa imong gibuhat. Dili ang unsa ka kabantog, unsa kadako ang imong ministry, unsa kadako imong nahimo o unsa diha. Dili ingana. Daghang mga tawo magpahinambog dako kay kag reward sa Ginoo ana. Siguro pastor kay dako kayo ministry, mega church ang ministry, dili size ang i-reward sa Ginoo. Kundi according to what sort it is. Not according to what size it is. Bisag gamay ang imong nahimo, kung kana siya, bawable, dunay bili, gantihan sa Ginoo na. Kaya daghan kayong mga ministry karon, kugi kayo sa ministry, kugi sa mga buluhaton, pero ang intention is to acquire money, financial stability. Munay kasagaran sa ministry karon. Kugi kayo sa buluhaton sa Ginoo, hala sangyaw kuno sangyaw sa kadalanan, sa kabalayan, asa na lang sangyaw nga naman pagdagag membro, dagag offering. Munay thinking sa mga ministry karon. Ay mga TV evangelist, unsa gipangita diha, ala hatag sa hatag mo sing offering dinhi, padala sa amo dinhi, o nay address, o nay bank account dito i-deposit. Kanya imagine ana, makadawat nag-reward si Ginoo na. Ang ipangita sa Ginoo, it's not the size of the ministry, what sort it is. Mga ginasubiya, unsang klase, dili ang gidakon. Verse number 13. Revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. So makadawat siya reward, ganti. Christians receive crowns and rewards based on faithful service. We are required as a man, as a steward, to be found faithful. So, faithful service as stewards will receive rewards.
in the future. Number 4, dunay revealing, dunay reckoning, dunay rewarding, and then number 4, dunay gitawag og rejoicing. Maglipay kita pag human sa rapture, while there's kalibutan, it might be very tense, very hard, difficult sa atong kinabuhi diri as a Christian, but in heaven, ingon sa Bible, in heaven there will be a rejoicing for the believer. Kung magtotoo ka ning kabuntagon, there will be a rejoicing in heaven. Isa na niini ang gitawag og marriage. The marriage supper of the Lamb. Usa nga maghatag og kalipay. That heavenly celebration for the bride, I believe the church, and to the husband, Christ. Now, I'm open sa gitwag teorya, na teorya karon nga akong gitanaw sa Biblia, gitawag siya dispensational bride. Ano ang kung dispensational bride? Open ko nga teorya, it is because nakapong mga grupo sa tao nga ang bride is not the church. The bride is the holy city, the New Jerusalem. That's sakto na, naana siya sa Bible. Pero tanaw na to karon ang mga timeline kung kanus sila mahitabo. Now, ato hinumduman nga ang Biblia, nagkiskot siya, ages past, but now, and ages to come. So, kanang tulo ka butang, tulo ka period sa Bible, ages past, sa unang panahon, ages past, yun siya, but now, sa atong panahon. Unya na pa something, ages to come, umaabot. So, I'm open to a theory, or to the theory nga, para sa kuha mo na akong estudyuhan, dispensational bride. Nga naman, sa Old Testament, ang Israel, gitawag siya og wife of God. Ang Israel, asawa siya sa Dios, siya ang asawa sa Ginoo, sa Dios. Wife. Kung imong basahon ang book of Hosea, kana siya nag-describe kung unsang ilang relasyon sa Dios ug sa Israel. Gani giakusahan sa Dios ang Israel saya tungod sa iyang backslidden, so naging unfaithful wife ang maong nasod Israel. So that's ages past. Now, karon sa gitawag og but now, kung iyong tanawon din ako'y nakita dali sa book of Romans chapter 7. Romans chapter 7, 1 to 6. Ako masahon din verse 1, it says, know ye not, brethren, for I speak to them that know the law, how that the law hath dominion over a man as long as he liveth. So in other words, kung ang tao na buhi siya, yun siya, ang balaod, naay siya dominion, ang balaod dunay dominion over that man. As long as he liveth. Yun siya. For the woman, this is the law on marriage. Balaod siya, may tungkol sa marriage. Yun siya. For the law, for the woman which hath an husband is bound by the law to her husband, so long as he liveth. As long as buhi siya, ang babae, bound siya sa balaod under sa iyang husband. Yung sa diya. But if the husband be dead, she is loose from the law of her husband. So kung patay na iyang bana, wala na gahom
ang iyang bana nga muhupot pa siyang asawa, nga naman patay na ang bana. In other word, free ang maong babae. Iyo sa diya. Verse 3. So then if while her husband liveth, she be married to another man, she shall be called an adulteress or mananapaw. But if her husband be dead, she is free from the law, so that she is not adulteress, though she be married to another man. Now, kasi punta na ko din ang Israel, married sa Diyos. Married sa Diyos. Pero sa dihang ang balaod natapos, ato na mabasa karon sa sunod nga mga verse, gawas nun nakita karon. We are already free to get married. Nga naman, wala naman ta gawas nun nata sa balaod. Isa din na. Ako basa para itong sabdan. Verse number 4. Wherefore, my brethren, ye are become dead to the law by the body of Christ, that ye should be married to another. Pero diya, even to him who is raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God. For when we were in the flesh, the motions of sins, which were by the law, did work in our members to bring forth fruit unto death. But now are we delivered from the law, that being dead wherein we were healed, that we should serve in newness of spirit, and not in the oldness of the letter. Ang pasabot ni Apostle Paul din siya kanian to na gapusta sa unang panahon, nagapusta sa balaod. But when we were dead, sa kitog balaod, but pasabot sa gitanggal nas Ginoo ang balaod, ready ta to marry sa bag-o o morning grace period. So karon, ang Israel, napapa siya, wife, ang tawag siguro, wife sa Diyos. Karon si Kristo, another nga bride, ang church. Kung imong basahon ni siya, grabe, kadagang mo ingon karon nga, ang church is not the body, is not the bride of Christ. How can be the church become the bride of Christ, which ang body or the church is the body? So, pwede ba din na may mong bride, at the same time, body? O, napo'y logic, no? O, saan mo kung ni mong may mong bride, ang body yung na ni mo. Ang church, body of Christ. O niya, kung saan mo daw kung nga ang body, may mong bride, ngayon mo man ang lawas. Kalimutan nila, nga ang dako kayo nga type sa gitawag o church and Christ is Adam and Eve. Kinsa man si Adam, gihimo sa Ginoo. Sa iyang makamot mismo gihimo niya. Now, si Eve, asa gikan? Gikan sa iyang lawas. Dili binuhat si Eve nga gikan sa abog gihimo sa Ginoo, dili. Gikan sa party sa lawas ni Adam. So, kung mayan kakaroon nga, ang church di pwede maging bride of Christ because the church is the body. Di ba di pwede nga may mong bride of Christ ang church nga nga si Eve sa Biblia gikan man sa body ni Adam. Picture sa kang Kristo og sa church. Now, that's why ako nang gi-brought up ni nga teorya, dispensational bride. Tanawan nato ni siya. Kini chapter 19 sa Book of Revelation. Tanaw na to ang mga timeline ini Timeline. Okay. Revelation chapter 19. Then verse number ato sa verse number 7. Verse number 7, it says, Revelation chapter
19 verse 7. Let us be glad. Kana na word ha, let us be glad. So rejoicing, yung nabibigha. Magkalipay daw kita, let us be glad, yun siya. And rejoice. And give honor to him. For the marriage of the Lamb is come. Is come. Tawagin mo ng chapter 19. Dali na ha. Kung nahinamdan mo atong isgutan 10 virgins, di ba nagpaabot sila sa bridegroom? So speaks of the Jewish people. So possibly ang marriage during sa gitawag o I don't know if after sa Armageddon or sa second coming of Christ, marriage na yun? Possibly. Kaya nga siya nga, nag-isip to second coming of Christ. O niya, marriage na yun. Posible nga, ang marriage, dali, right after sa second coming of Christ, na marriage na yung gitawag. Posible nga na marriage din ha. Morning, chapter 19. Let us be glad, yun siya, and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. Anong ready? Tapos na ang revealing. Tapos na ang reckoning. Tapos na ang rewarding. Now, it's time for rejoicing. Okay? Ready na ang bride. So, ang timeline is second coming. Pag-abot nimo, pagbasa ni pod nimo din sa chapter 21 Revelation. Revelation chapter 21. Tanawa. This is after, remember ha? This is after sa millennial kingdom. Another marriage. Kadaghan pag-asawa sa ni Kristo di ay asawa niya ang church. Pero ako nang gigsulti sa inyo ha, nga every dispensation, mulahi, di ba, mulahi. The una sa dispensation of the law, ages past, isa asawa sa Diyos, Israel. Totally, gi-reject sila, gi-reject ang Israelites people. So, in other words, wala nang balaod. Nawala ang Israel as a wife. Karon si Kristo naa siya bagong bride sa dispensation of grace. And that is the church. Pagbahasa ni mo diri, another na po nga bride. Tanaw sa chapter 21. Kanos ana siya mahitabo? After sa millennial kingdom, after ma-wash out o after ma-vanish away ang old heaven o ang old earth. Yun siya sa verse number 1. And I saw a new heaven. So, under this passage, ato makita, unsa na? New heaven. And I saw a new heaven and a new earth. Anong naman yung new heaven? Ano naman yung new earth? Nice second part siya. For the first heaven and the first earth were past. So in other words, after na sa millennial kingdom, after nagupon sa Ginoo ning kalibutanan ni, ini sa may bagong langit, bagong kalibutan. Yan siya. Verse number 2. And I, John, saw the holy city. Isot yung holy city. Yan siya. New Jerusalem. So di na mo ang Jerusalem karon, kanang ga-exist karon sa Israel. Asa napit? Dili na siya mao. New city. Holy city. New Jerusalem. Asa gikan? Coming down from God. Asa gikan? Dito kalangitan sa itaas. Coming down man. So sa itaas sa gikan, dili gikan sa ilaw. Coming down gini. Paubos. Nasa diya. Coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Ano sa pagkaunsaaman niya? Ikasal naman si Kristo din sa second coming.
Ganun nga naman po'y prepared as a bride for her husband. Verse number 9, chapter 21, Revelation 21, verse 9. Yan sa diha, verse number 9. And there came unto me one of the 7 angels which had the 7 vials full of the 7 last plagues, and talked with me, saying, Come hither, I will shew thee the bride, the Lamb's wife. Verse 10. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and showed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. So, klaro kayo din sa atong gibasa nga ang bride, the wife, the Lamb's wife, is the new city, the new Jerusalem, the holy city. Pero kanus ana? During gini, after sa millennium. So, in other words, kining bride as its church, tapos na siya. Now, I believe, kining gitawag city, holy city, New Jerusalem, ang mga lumulupyo diha, mga Old Testament saints, o mga, I believe, ang church age saints. Muna yun sa Biblia, naigisulti din sa Biblia, kung yung tanawon, sa 1 Corinthians sa balay kanto, dito sa atong teksto, naigisulti diha. Chapter 15, okay? 1 Corinthians 15, verse number 27 to 28 is that. For he had put all things under his feet. But when he saith, all things are put under him. Kanus ani? Yun he. After sa millennium, siya put under his feet. Then shall, but when he saith, all things are put under him, it is manifest that he is accepted, which did put all things under him. Verse 28. And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son unto himself be subject unto him, that put all things under him, that God may be all in all. Kung saan na? Diha. So kung natin tanawin sa Bible, in every dispensation, wala na i-hold. Pag abot sa dispensation of grace, wala nag-iisip ang Israel as wife of God. Ang giisip karon sa Ginoo ni Kristo, iyang bride is the church. So after mawala ang grace period, dispensation of grace, wala na ni-hold sa sunod na pod nga panahon. Dispensation of after sa dispensation of the millennial reign of Christ, the millennial reign, the 1,000-year reign of Christ. So that's another na po siya nga dispensation. Every dispensation, matapos na ang pag-hold sa matagparty, matagparty. Pagtapos na, natapos na ang law, so din siya, sa atong ibasa sa Romans, wala na i-hold. In siya, for we, atong gibasa din ha. Ito yung naman ang mislag, di daw ta ang bride of Christ. Pero yung sabi diyan, verse number, Romans chapter 7, again, itong balik. Chapter 7, isa diha. So verse number 3, so then, if, while her husband liveth, she be married to another. Yung himong example din ha. Then verse number 4, isa diha, wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law. Ang pasabot niya na, wala na tayo kalambigitan sa balaod. Tapos na ang balaod. Isa diha. Kay tapos na ang balaod, yun sa diha, yun sa pagtapos by the body of Christ. That ye should be married to another.
Tapos na ang balaod, another na puta. So another dispensation. So manang gitawag kita nga bride of Christ sa ato ang panahon pud karon. Pero na po bride of Christ sa umabot. The Lamb's wife, the bride, the New Jerusalem, the holy city atong gitawag nga sa Biblia. Kinsay lumulupyo diha? Kita. So manang nako sa aton karon nga dispensational bride possible. Nga naman because of these passages sa Bible. Then number 5, kalima, revealing, reckoning, rewarding, rejoicing. Number 5, returning. Tanaw to sa Jude 14. Jude. Daghan ka mga bersikulo pero ato na nang lakulak ba ng uban. Jude 14. Jude 14. Siya. And Enoch also the seventh from Adam prophesied of this saying, Behold, the Lord cometh with 10,000 of his saints. Gamay ra lagi. Uy ka, gamay ra lagi gidala ni Kristo, mubalik siya. Mubalik daw siya sa second coming. He's talking about his second coming. Okay? Iyan siya, 10,000, dili 10,000 lang. Iyon sa Biblia, 10,000 or 10,000 times but pasabot. Ang 1,000 diha na ay S. Dili yun 10,000. Dili 10,000. Klaro sa Biblia. Of his saints. So that means including pwedeng angels, pwedeng Old Testament saints, and church age saints. At the second coming, Christ returns with his saints to earth. Oh, kita mo kuanta diri sa kalibutan, mo balik kita katong atong gibasa gayna sa Jude. The Lord shall come. Mubalik siya with 10,000 of his saints. Dili 10,000, kundi 10,000s. In other words, 10,000 times. Yan na kadaghan. Yan na imbo pa samot niya diha. Measurable. Dili niyo mo ma-measure. I-times niyo mo ng 10,000 times 10,000. 1,000 pila ka times 10,000s. Immeasurable. Buta sa boy. Number 6 is reigning. For these mga hyper-dispensarians, no, we will not going back here on earth. Dito ta sa langit, we are heavenly people. Ano daw? So, may mga passages sa Biblia nga naghisgot nga, we will reign with Him. Hindi na ito na pwedeng baliwalaon. Kung saan naman ito sa langit, kung dito mo balik din eh. Balik na din eh. Pero ang ato siyang status na ito is just like an angel. Huh? Pero mo balik na din eh. Naman ay mga passages di pwede na itong i-take for granted kining mga passages nga ingon ani. Tanaw ito sa kariyot. Iyo dyan sa Bible, ato basahon. Balikan ito ang Revelation chapter 19. Revelation 19. In verse number 11 to verse number 14. And I saw heaven open, and behold, a white horse, and he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he doth judge, and make war. His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns, and he had a name written that no man knew, but he himself. Verse 13, and he was clothed with a vesture dipped in blood, and his name is called the Word of God. So it refers to Christ, to Jesus Christ. Verse 14, and the armies. Diba kita na? Armies. Huh? And the armies which were with him, which were
in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. Kisa kaya na posible, kisa kaya na sa atong paminaw, kisa nang gimension sa Biblia nga mga armies diya. Angels, Old Testament saints, or church age saints. Pwede ko na sila tanan. Sila tanan, mga angels nga mga nasa langit, mga Old Testament saints, o ang mga church age saints. Tanaw na to sa gitawag og 2 Timothy 2:12. 2 Timothy 2:12. 2 Timothy 2:12. Verse number 12, it says, "If we suffer, we shall also reign with him. If we deny him, he also will deny us. If we believe that, yet he abideth faithful. He cannot deny himself." So, say, ginagamit po na sa mga loose salvation ng mga denominations. O, tanawa na, yun sa diya. If you deny him, he will deny you. Apply nila nga. Sa kaluwasan mo, pwede ka i-deny si Ginoo. No. Ang yung konteksto diya is about his reign. Ang sayang reign, millennial reign, 1,000-year reign of Christ. Pwede tang ma-deny dito, di ta ka-reign. Pwede siguro yung unana, di ka ka-reign, di ka tagag posisyon. Kung i-deny mo si Kristo. At na ito sa Revelation chapter 1, verse number 5. Verse number 5. "I am from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, and to him that loved us, and washed us from our sins in his own blood." Giugasan kita niya sa iyang kaugalingong dugo, in verse number 6, "and hath made us kings and priests unto God, and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen." Sa imo sa Ginoo rin nato, kita mga hinugasan sa iyang dugo. Himuon niyang kings and priests during sa millennial reign of Christ. So we will reign with him. Ingon sa Biblia. So wala nila ito atus langit lang perme dili. Ani tas kalibutan mo reign kita. So believers will reign with Christ during the millennial kingdom. Kita mo reign kita during this time period kauban ni Kristo. Sa kaming kasulti kayo na tibasa to 2 Timothy, we will reign with Christ during sa millennium. And last, number 7, resting. Nakatay ito pagpahulay. Kining timeline na to, kining atong timeline, mo na ang gitawag og 7,000 year of human history. Kung naitudlo nga sa science, natudlo sila nga ang kalibutan is million of years. No. Actually, ang history sa mankind, 7,000 lang. Kini 7,000 na sa actually. Millennial reign, 1,000 years. Church age period to tribulation is 2,000 years. From the cross back to Genesis, 4,000 years. Munay history. Kung imo tan-awon ang genealogy sa Biblia, 4,000 years from Adam. 2,000 years church age plus 1,000 year reign of Christ. 1,000 or millennium gitawag sa Biblia. Mao ni siya ang nagpicture sa 7 days creation. Kabantay mo sa 7 days creation. Pag abot sa ika-7, ni pahulay ang Dios. Kining millennium speaks of the rest.
Ang ikapito, 1,000 speaks sa gitog 7 days creation, rest, muna ang rest. Ang kalibutan sa kalisod o kapait, mga kalbaryo, mga giagian sa kalibutan, mga kasalanan, mga silot nga gipahamtang sa Ginoo. At last, mopahulay ang kalibutan sa ingon ana nga klase sitwasyon. This is a millennial rest. Kung akong tiyag pagtaga. Wala iyon sa Hebrews chapter 4, sa Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4 verse 9 to 11. Verse 9, yun there. There remaineth therefore a rest to the people of God. So naapag yapon nagpabilin nga kapahulayan. Sa grabe nga giagian sa mga katawhan sa Dios, sa mga persecution nga nagian sa mga katawhan sa Dios, kang Antichrist, sa mga demonic entities, at grabing gagian sa mga katawhan sa Ginoo sa panahon sa history sa tao. Pero yun siya, naapay nagpabilin nga rest to the people of God. For he that is entered into his rest, he also hath ceased from his own works, as God did from his. So ang mga tao mo pahulay sa ilang mga binuhatan, ingon man sad ang Dios mi pahulay. Let us honor, labor therefore, to enter into that rest. Kanus ana? Millennial kingdom. So, unsa di ang millennial kingdom? Yun ang Hebrews. Let us labor. There is tribulation period. This is it. This is it. Ito og strong verse nga nag-support nga ang pagsulod sa kingdom during sa tribulation, you have to labor. Para sa Biblia, let us labor therefore to enter into that rest. Millennial kingdom. Lest any man fail after the same example of unbelief. Basin sa unang panahon, sa samang higayon, sa example sa una, nga nag-fail, kung sa ilang unbelief. But we have to believe and to labor. Manaingon sa nagsulat sa Hebrews. So, kining Hebrews, dili gini siya para sa body of Christ, the church age period. Kaya ang pagsunod sa kingdom, millennial kingdom, you have to believe and you have to labor. So, faith and works. Kinahanglan ni ana nga panahon. Mayon sa Biblia, Revelation 14:13, yung pulong sa Ginoo diya. Revelation 14, verse number 13. Verse number 13, isa diya, kung yung basahon sa verse number 12, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God, labor, and the faith of Jesus. Mga itong verse itong nilabay nga Sunday. And the faith of Jesus. So, faith in works involves sa pagsulod sa rest. Verse number 13. And I heard a voice from heaven saying unto me, Write, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Yeah, saith the Spirit, that they may rest from their labors, and their works do follow them. Unsa? Unsa ang millennial kingdom? Rest. Entering into eternal rest from earthly labors and trials, a permanent Sabbath rest. Although not, or in glory, because that is after second coming of Christ, ito wag na siya in glory, manang in glory, bisag di siya sa langit, pero tungod kay si Kristo ang mag-reign di sa kalibutan, ito wag siya in glory, that is just 1,000 year reign. Pero mauna ang sequence, naatan ining panahon na din nag-reign kita kauban ni Kristo, and at the same time, it is a resting time. Huwag pasabot ang kalibutan, mo rest sa kasalanan, mo rest sa pagka-disobedient klase sa mga tao, mo rest sa gitawag og criminal mind sa mga tao. Wala na criminal din wala.
Mo nang gitawag, that is a peaceful reign. Perfecto nga reign. Wala nang mga kawatan diya, wala na. Wala nang tulisan, wala na. Wala nang kurap, wala na diya. Bawal na ang kurap. Diya ano nga panahon sa time sa pag-reign ni Kristo. Og nga ta gitawag kamay nga bakal ni sa tinuod lang. This rest involved worship. Magsimba kita Ginoo diya. We will worship Him. Himtang sa earth, it is the same as unsay pagsugod sa Genesis chapter 1, chapter 2, chapter sa time nila ni Adam. Ay balik to siya nga ang balikaran kanang adlaw, grabe ka init kay nasunog ng ozone layer. Ibalik na sa Ginoo tanan. Ang atmosphere diri sa tua may balik kun unsa tong sa una may balik sa Biblia no gisulti gina sa Biblia nga pwede na ka magdula-dula sa mga wild animals. Mga lion, pwede naman nang gud-kuritan yan, hindi naman na mamaat. Nga naman, nahimo na sila yung anak tungod sa kasalanan sa tao. Naging curse ang creation. So, ibalik to sa Ginoo tanan. Morning, pumunta ng rest. Ang gitawag niya, rest. It is, muna ang rest. Pagkanindot sa himuon sa Ginoo. So, muna ang atong mga gimbuhaton after sa rapture. So, don't ever think nga, okay na ko, langit na ko. Dito na ko sa langit. No, naapa tayo mga ngayon buhaton niya. After sa rapture, imong i-reveal ang imong mga binuhatan. Imong i-recon ang imong mga binuhatan. Kanya, mudawat ka reward sa imong mga binuhatan. Maglipay ka kay naigitwag marriage of the Lamb sa second coming. Dito marriage nga after sa millennium, dili. Na po gitawag pwede appeal gyapon ta dito because we are gitawag og citizens or dwellers sa moong gitawag og New Jerusalem. Napay bersikulo diya wala ko gi-appeal si Abraham, he is looking for a city nga dili hinimo sa kamot sa tao. Muna yung siya whose maker is God, yun siya. Muna yung ipangita nga city. So appeal si Abraham diya. Then returning, mubalik kita. Human sa rapture, mubalik kita. Atong gibasa ganyan na mga bersikulo. O human sa pagbalik, mo reign kita. And at the same time, mo rest kita. Ano man, mo rest ang kalibutan gikan sa mga kasalanan. Mo rest ang kalibutan kay wala na Satanas nga naari sa kalibutan. Tala na to ha. Revelation 19 verse number 6. Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. On such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. So we will reign with him 1,000 years. Is that? Ganong nai-rest ang kalibutan. Verse number 7. And when the 1,000 years are expired, pagkatapos daw sa 1,000 year, o 1,000 years, pagkatapos niya ng millennium, pagkatapos sa millennium, Satan shall be loose out of his prison. So manang there's sa millennium, rest ang nadin kapahulayan. Wa nay kasalanan. Makapahulay na yung taong kalibutan nga. Grabe ka rin, problema ta sa mga taong nasa kuan. Kaghanan daotan ng mga tao, bisig asa napita mga daotan ng mga tao, pero sa during sa millennium, wala tanan. Rest, mag-rest ang kalibutan gikan sa atake sa kasalanan o gikan sa mga enticement na himuon ni Satanas. Why si Satanas prisuhon ani nga time? Ibutang siya sa gitawag og bottomless pit. Prisuhon siya, pero after sa millennium, ingon sa atong ibasa, ilus siya pagbalik. Dito na po siya magtintal sa mga tao. Mga naigubat po nga mahitabo. Naigubat nga mahitabo. Gug and magug. Maghitabo. Naigubat nga mahitabo. O dito na, kining kalibutan atong gipuy-an. Gumuwon sa Ginoo. Wag tangon sa Ginoo. Maghimo siya bag-ong langit o bag-ong yuta. And out of that new heaven and new earth, there will be a new Jerusalem, holy city, coming down from heaven.
We are as like angels in sa Bible. Ni abot na to sa rapture, we will be like as an angel. Pwede ra ka mahanap kalit. Pwede ra ka mutungan sa pikas kalit. Yung ana ang ato ang term. Manang kita ang lamulopyo atong gituwag New City. New Holy City, New Jerusalem. Before gun-ubon sa Ginoo ning kalibutan ni, before niya wagtangon ni, iyang i-judge gun-ubon niya ang atibong kalibutan, patay ang mga tao, kato mo simpatay sa tunggog ay magog nga gitintal ni Satanas. Sumatutubang sila sa Great White Throne Judgment. No? Verse number 11 to verse 15, sumpay ana, Great White Throne Judgment. Wala naman, gun-ubon man yan yung kalibutan ni, as Peter said. Sumala sa gisulti ni Peter, yaning wagtangon ang kalibutan dali. Sa di pa na moabot ang panahon, siguro ruhon lang gid sa tao nga luwas siya karon. Ikaw di siguro ma-appeal siya sa gitong rapture, di siya makatagamtam aning mga buduaton na ni. Ya? Kundi luwas ang tao karon, di siya maka-avail and revealing, reckoning, rewarding, rejoicing, returning, reigning, resting. Di niya na ma-avail. Di siya makahimo niya. Ano naman? Dito siya, pag-abot sa kamatayan, dito siya lubnganan. Magpabilin siya dito. Hangtod nga, doon ay resurrection sa Great White Throne Judgment kamo. Saka sila ito, aron hukman sila sa Ginoo. Dili, aron para asa, malangit sila, dili. Kay determine sila kung asa na silang parte sa gitog Lake of Fire. Munang karon, ang importante sa tao, makabatong una siya sa kaluwasan. Kaning nga butang nga, musunod na siya because this is a Christian. No? 7 things Christian do. Kristuhanon lang ang makahimo nini during this time, sa tribulation period, this is sa tribulation period. Sa di na lang tayo magkuhan nga, sa tribulation period na po, gusto maluwas ay karon maglipay-lipay sa kasalanan, dili ingon anak kasayon. Ang karon ang pinakasayon na kaluwasan nga naman ang kaluwasan sa pinaagi lang sa gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo. Tungod sa iyang dugo iyang giula, namatay gilubong nagbanhaw siya. Manang ang kaluwasan sa atong panahon para sa church age period nahimong libre.